Yes, follow up ko lang yung ano yung sinabi mo kanina, para dumaan ka sa medyo dark times of your life. Bakit mo nasabi yun? What happened during that time? Well, parang naabutan lang ako ng mga problema ko during that time to Alan kasi, di ba? Hindi naman po sa scam, but basically kasama siya. But yung nagpatong-patong siya from family to business to career. Nababas ka ba? Hindi na nga po kasali yun eh. But more on personal yun, Tito Alan. Pero hindi ko na po siya i-share kasi naayos naman na po and ba't mo nasabi yung parang isip mo parang wala kang silbi? Oo po eh, kasi gano'n naman, di ba, minsan pag depressed po tayo, minsan we end up feeling yung self-pity na napupunta tayo sa ganung part ng buhay natin. And for the first time after a decade po sa buhay ko, being part of this, nakaramdam po ako ng ganun. Pero good thing now po, I was able to get over that. And na hindi po ako napunta dun sa, hindi ako nagbisyo or nagdroga, whatsoever. Buti na lang po. Paano ka naka-get over? With work talaga, Tito Lar eh. And yun nga po, ginagawa ko yung 5 breakups in a romance, tapos sabay ito, overlapping sila in a way. So parang ito yung mga naging therapy kong projects na talagang sobrang nakatulong yung mga nakasama ko dito. Sa dami ng ginagawa mo, paano mo naisip na wala kang silbi na nung time na yun? Kasi parang dumating sa point talaga, Tito Alan, na wala akong trabaho for 3 months. Tapos, walang work for 3 months. Pero baka feeling ko lang yun. Kasi baka during that time, siguro I was just ungrateful. Pero parang buti na lang talaga naibangon ko pa rin yung sarili ko after that. Kasi sometimes, diba, every one of us, we all go through something dark in our lives. Pero at the end of the day, tayo lang yung tutulong sa mga sarili natin. And prayers. Ano ba yung medyo depressed? 3 months yun dito, Rose. Starting ng 2023. So time na 3 months kang walang trabaho, naisip mo bang lumipat ng network? Hindi po. Wala naman po yun talaga sa ano. Naisip ko pong umalis ng showbiz, sa totoo lang. Not transfer networks. Kasi baka feeling ko, hindi ko na po nahanap yung motivation. I was so ungrateful with everything. Kaya parang sabi ko, alis na lang ako siguro. But at the end of the day, as nangyayari po itong mga projects na dumadating sa akin, dun po ulit nakita na I was blaming myself naman, na parang bakit ang ungrateful ko during those times. Unfair naman yun sa industry, unfair yun sa fans, and unfair yun sa mga co-actors ko na parang ang dami namang naitulong talaga ng industriya sa buhay ko, bakit ako ungrateful.